Ang dami po natin ngayong linggo at talagang nakakatuwa na sama-sama tayong aawit sa Panginoon, sama-sama tayong makikinig sa Kanyang salita ngayong umaga. Sige po. Kumusta po pala kayo? Ayun, sumagot si Kuya Dong na mabuti. Si Kuya Dong lang po ba ang mabuti? Kumusta po kayo? Ayan. Mabuti tayo dahil mabuti ang ating Diyos, hindi po ba? At ngayong umaga po ay isang panibagong patunay ng Kanyang kabutihan, pag-ibig niya sa atin, yung paggising sa atin ngayong umaga, at pag-iingat niya sa pagpunta natin lahat dito. Ngayong umaga may pagkakataon tayo para awitan siya, papurihan siya, pasalamatan siya sa Kanyang kabutihan sa atin, sa katapatan niya. Marami sa atin, very, very busy siguro sa mga gawain sa school, sa work, sa bahay, at sa kung ano-ano pa sa ministry natin. Pero salamat sa Panginoon dahil siya yung talagang nagsusustain sa atin para tayo ay maging malakas at may pagpatuloy yung mga gawain na yun. Ngayong umaga po, simulan natin yung ating araw na nananalangin. Pero taliwas po sa nakakagawian natin. This time, may request ko po ang bawat isa na manalangin tayo ng sarili-sarili natin. At yung binati niyo po kanina ng good morning, pwede po bang pakisama ninyo siya sa inyong panalangin? O kahit po yung katabi na lang po. Kahit yung katabi po ninyo na binati ninyo ng magandang umaga. Pasalamatan po natin yung ating Panginoon sa panibagong araw na ito at sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, sa pag-ibig niyang hindi nagmamaliw para sa ating lahat. Gawin po natin, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Sa umaga na ito, kami yung ginising. Sa umagang ito na kasama namin yung mga kapatid namin ngayon. Salamat po sa kalayaan na kami sumamba ng sama-sama. Hindi nagtatago, Panginoon. Sa kalayaan ng manalangin, talagang itaas ang iyong pangalan. Panginoon, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri at pasasalamat. At kulang po yung aming mga salita para sabihin ito. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na mapasalamatan ka sa araw-araw ng buhay namin, hindi lamang sa panahon na kami ay masaya o kami ay mahalwal sa buhay, Panginoon, kundi even sa mga panahon kami ay nahihirapan. Maalala namin na ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tapat na Diyos na nandyan palagi para sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong akala namin kaya namin ang sarili lang namin. Sa mga panahong pinipili namin sundin yung kakayahan namin, dumepende sa aming sarili. At maging sa mga panahong kami nagkukulang sa iyo, sa mga times na hindi kami na nagmamadali kami sa quiet time namin, sa prayer time namin, Panginoon. Patawarin mo po kami. Tulungan mo kami na talagang ibuhos ang aming oras, ang aming buhay sa iyo lamang, Panginoon. At ngayong umaga, Panginoon, sasambahin ka namin. Pasasalamatan ka namin at papupurihan dahil ikaw yung Diyos na walang katulad. At kami aawit, sasayaw para sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw si Yahweh, Panginoon. Ikaw ang Yahweh noon at hanggang ngayon. Yahweh na tapat at hindi nagbabago. Hindi magbabago. Salamat, Panginoon.
Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Napakasarap pong simulan yung araw natin na talagang kinakausap natin yung ating Diyos, yung ating Diyos Ama na nasa langit. At ngayong umaga, sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi na papupurihan natin siya, sasambahin natin siya. Ang sabi sa awit 9, verses 1 and 2, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Magsitayo po tayo lahat. Mawit tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon. Thank
tawagin ko po si Ate Sida para pangunahan tayo sa ating pangalawa. Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa Panginoon. Napakasayang magpuri sa umagang ito. Samahan niyo po akong manalangin. Salamat Panginoon. Patawad po Ama sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala Panginoon. Patawarin kami sa aming mga maling isip na gagawa at sa puso at isipan Panginoon. Sabi po sa awit 51:7, nais mo sa akin pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong ng bagas. Ako ilinisin, tala ko hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na kami sama-samang nanalangin sa inyo. Naway mapakinggan mo ang aming mga idudulog sa inyo, Lord. Sorry po. Oh my God. Ano ba yan? Thank you po. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming leadership, aming deacon, Panginoon. Sa pangunguna ng aming mga butihing kapatid, sila Kuya Ando at Kuya Tonton, si Kuya Lem at si Kuya Bong, Panginoon. Bigyan po sila ng karunungan at gabay para sa pagsaayos ng buong iglesia ng Lord of Life upang umunlad, mapatupad ang mga tungkulin na mapangalagaan ng iglesia ng may galak at kapakumbabaan na nanaayon sa inyong kalooban. Sama ng mga deacons, gabay din po sa mga upcoming na mga gawain ng Lord of Life mula ngayong October, Panginoon, hanggang December 2023. Gabay din po sa anumang plano o napag-usapan sa nakaarang council, annual evaluation, planning. Provision din po, Panginoon, sa Lord of Life Christian Fellowship, patuloy na pag-sustain sa financial needs ng Iglesia upang maging matapat sa pagbabahagi ng ikapo, Panginoon, ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ay sapat na financial para sa buong kapuluan, Panginoon, buong Iglesia. At sa aming paghahanap, Panginoon, ng pastor, ng mga katuwang, ng mga leaders, na mapalaganap at makapagbahagi ng gospel sa community ng Doña Carmen at ng iba pang mga lugar. Samahan niyo po ang mga aming mga leader, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Wisdom din po at gabay sa church planting ministry sa panguna ni Ate Nona. Mangusap at manguna ang Diyos sa possibility na magkaroon pa ng bagong outreaches sa ibang lugar ngayon at sa mga darating pang taon. Gaybay din po kay Kuya Len sa pangunguna at samahan mo po sa Panginoon hindi lamang dito, kundi sa iba't ibang mga lugar na pinupuntahan upang magturo at magbahagi ng gospel. Manatili at maging malago ang mga tagasunod ni Kristo. Bigyan ng lakas at tatag ng kalooban at manatili sa pananampalataya. Ganun din po sa mga discipler, lumago ang mga discipler at disciples at mahikayat na makapagbahagi ng gospel sa iba at mag-discipling, Panginoon. Sunday School, Panginoon, nawa po ay manumbalik na uli at magkaroon po ng mga volunteers at mga workers na may compassion para sa mga bata at sa Congress Park, Panginoon. Gabay din po para sa Praise and Worship Ministries, pangunguna ni Joanna, bigyan ng magandang kalusugan, Ama, pag-iingat at protection sa mga sakit. Salamat sa kasipagan niya at katyagaan at pasensya na binibigay mo sa kanya. Sana po maragdagan pa po ang mga makakatulong niya na tagapanguna at musikero. Ganun din po sa mga magagawa para sa mga pananambaan, Panginoon. Mapasalamatan at mapapurihan ng Diyos, magamit sila at marinig ang mga mensahe upang makilala ang Panginoong Jesucristo.
Salamat sa dagdag ng mga manggagawa, Ama. Ganun din po para kay Ate Nona sa aming prayer ministry. Salamat kay Ate Nona sa pangunguna, sa kanyang masigasig at katyagaan at katapatan sa paglilingkod sa Diyos. At sa Lord of Life na walang samang pagpapadala ng mga mensahe niya dito sa on-site prayer meeting. Magamit ang panalangin po sa paglago at pananampalataya at magkaroon pa ng malalim na relasyon sa Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nakasama namin po si Nimpa last Wednesday. Nawa po, Ama, dagdagan niyo pa po at palagi pong maka-attend. Maragdagan pa po ang aming mga facilitator, Ama. Patnubayan din ang banal na Espiritu sa pananalangin. Patuloy na hipuin pa ang mga member upang dumalo sa pananalanginan. Hindi lamang po sa ating mga sariling pangangailangan, kundi para din po sa lahat. Salamat din po sa karunungan at gabay nyo at patnubay nyo sa preaching ministry kay Kuya Ando. Siringan na siyang nangunguna at namamahala sa pagkasagawa ng preaching rota. Salamat din po sa pagbibigay ng wisdom sa kanya upang mapakinggan ng mga preachers ang tinig ng Diyos. Gayon din maipahayag ng buong linaw ang hiwaga ni Kristo at maipakilala si Jesus sa paghahatid ng salita ng Diyos. Karunungan din sa mga preachers ng buong Lord of Life Christian Fellowship, protection po sa kanila, magandang kalusugan at walang mga sakit kasama ng buong pamilya nila. Guidance din po sa pagsasagawa ng pag-aayos ng mga kanilang preaching rota sa taong darating, 2024. Sa Batasan Outreach, Panginoon, salamat sa pagbibigay nyo ng kalakasan sa mga namumuno, Ama. Tinataas din po namin ang aming mga hiling na panalangin sa Diyos, ang provision at tamang direksyon para sa kanila sa taong 2023 at sa mga darating pang taon. Maipagkaloob sa kanila ang mga pangangailangan nila at lahat po ng mga manggagawa. Kay Kuya Bong po na siyang nangunguna sa outreach, Panginoon, ng Batasan, gabay po at pag-iingat sa kanya. Alam niyo po, Panginoon, ang mga kinakaharap na dalahin at pagsubok na dumating sa mga miyembro, na kayo ang sumasagot, Ama, kung ano ang mga nararapat gawin. Panginoon, naway magkaroon sila ng tunay na kagalakan at manumbalik sila sa inyo. Maging tapat muli sa pananampalataya at maging mas matatag sa nakaraang mga pagsalansang. Magkaroon po ng kagalingan, kalakasan, karunungan pa sa kanila at maging ang buong pamilya nila. Ganon din po sa mga Batasan member, kagalingan po sa mga member na may sari-saring karamdaman. Kay Marlon Peleño na maging complete healing sa kanyang paama. Naway mabalik na ang dating lakas sa mga ugat na dumadali sa kanya upang makabalik sa trabaho. Pag-iingat din sa pamilya niya. Kasama rin po ni Grace Araw at Celso Araw. Bigyan po ang pamilya ng lahat ng pangangailangan, lalo na ng financial, upang mabili ang mga gamot na kailangan nila. At sa iba pang member na may sakit, pagaling mo po sila, Panginoon. Dinudulog din namin, O Diyos, ang mga kabataan sa Batasan, patuloy na paglago sa pananampalataya. Pag-iingat sa kanila, lalo na mga bagong bautismo, malayo sa tukso sa mga nakikita at nakakasalumuha kahit saan. Ganun din ang Sunday School, Ama, Kids Sunday School, ganun din sa mga teachers. Salamat sa pag-aalalay sa mga kabataan na lumaking may takot sa Diyos. At gamitin mo po ang mga teacher upang patuloy mapakinggan ang misteryo ng salita ng Panginoon sa pananambahan. Evangelism Ministry, pasalamat po, Ama, sa provision niyo sa buong iglesia. Salamat sa pagkakaroon ng karunungan upang makapagbahagi sila ng salita ng Panginoon sa lugar nila at mga asawa nilang mga lalaki, maging sa mga may edad na, upang makilala ang tunay na Diyos, kaawaan po at kahabagan sila ng Diyos Ama. Panginoon, dinadalangin din namin sa inyo ang aming bansa, ang mga bansang Pilipinas, Ama. Tamang direksyon po at gabay, karunungan din sa Pangulo, sa pamamahalang binigay niyo sa Kanya,
iniatang niyo po sa kanya ang bansang ito. Alisin mo po sa kanilang isip ang paglilingkod sa kabayan ng bayan. At naway walang korupsyon. Gawing mahusay ang kanilang mga tungkulin na may takot sa Diyos upang maging mas maunlad pa ang ekonomiya ng bansa. Umunlad ang agrikultura, managana at maging maayos ang sistema sa edukasyon at ipapang-ahensya ng gobyerno. Magawa rin maipatupad ng maayos ang programa ng gobyerno upang makatulong sa mga mamamayan, lalo na sa pinakamababa o pinakamahirap na buhay. At wala rin pong dumaang kalamidad o bagyo sa buong bansa at sa iba pang lugar, Panginoon. Salamat din po sa pagresolba sa problema dahil sa pagbabago-bagong klima ng panahon. Nawa po maligtasan na po ito, Panginoon. Kapayapaan po at matintim naming dalangin upang pumayapa na ang kaguluhang nangyayari at nagaganap at patuloy na nagaganap sa bansang Israel. Maging ligtas at may proteksyon ang mga mananampalataya, Panginoon. Tumigil na po sana ang labanan ng Israel at ng Hamas. Dalangin din po namin ang kapayapaan ng puso at isipan sa lugar ng Israel, ng Palestino at ng Gaza. Maraming nawalan ng mahal sa buhay, ng pamilya, walang kakayanan, Panginoon, walang tubig, walang pagkain, kahabag-habag, Ama, ang nangyayari sa kanila. Maraming nasaktan, maraming nasugatan, walang sumasaklolo ng mga bansang mahigpit na nanalangin, mahigpit na panalangin ang aming hiling, Panginoon, naway tumahimik na ang kaguluhan, matapos na ang pag-aaway-away, maghari na ang kapayapaan, maproteksyonan ng mga walang kalaban-laban. Sibilya na naiipit sa pag-aaway ng bansa sa kapwa-bansa. Panginoon, alam namin nakikita mo ang mga kaganapan. Ikaw ang humipo sa mga taong walang takot sa inyo. Paghilumin mo po ang mga po sa puso at isip ng bawat isa. Papaghiriin mo na po ang pag-ibig upang pumayapa ng mga tumahimik lang bawat isa sa kanila. Tinataas po namin ito lahat sa inyo, Ama, at igawa din po sa kanila ang kapayapaan. Binabalik po namin ito sa inyo at pasasalamat sa ngalan ng inyong Panginoon. Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Napakasarap po sa pakiramdam na pwede nating ilahad yung marami nating concerns sa ating Panginoon. At yun ay isang paraan, hindi lang para kausapin siya, kundi para ipakita natin yung pagtitiwala natin talaga sa Kanya. Yung total dependence natin sa Kanya. Marahil may mga pagkakataon na, yun nga, parang sa atin na lang tayo dumidepende kasi feeling natin, kaya naman natin. Pero may mga pagkakataon na nababahala rin tayo kasi feeling natin mag-fail yung ginagawa natin. Actually, laging nag-fail yun. Pero tayo yung mga bagong nilalang na dahil may Kristo na sa buhay natin. At taalala po sa atin sa Corinthians, 2 Corinthians 5:15 and 17. Tagalog po yung inilagay ko. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa Kanya. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. So kung ang lumang Erica ay warrior, dapat yung bagong Erica ay warrior. Ay, hindi na warrior. Kung yung lumang tayo ay kaya ko to, dapat yung bagong tayo ay kaya ng Diyos ito para sa atin. Maalala natin palagi yung ginawa ni Jesus para sa atin. Magsitayo po tayong lahat and let us continue to worship the Lord in spirit and in truth. Now
amazing God who is in us. An amazing God who is always and will never forsake. Who will never forsake us. Who will never forsake us and always with us. Worthy of all the praise.
yung mga kakayahan na meron kami. At talagang tumipende lang sa'yo sa lahat ng pagkakataon. Nais kong maging banal kami pagkat ikaw ay banal, O Diyos. At kasama ka namin. Kasama ka namin sa journey na ito. Kaya kami magpapatuloy. Salamat, Panginoon. Ngayong umaga, kung saan po ang aming mga puso, ang aming mga isip, handa mo kami, Lord God, sa pakikinig ng iyong salita. Ikubilit mo sa iyong presensya, sa Elder Paul, na talagang ikaw ang malinig namin ang klaro ngayong umaga. Salamat, Panginoon, for you are our good, beautiful, merciful God. Salamat po. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. For you are the only God. God na walang katulad sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Pwede po ba natin po yung pangalan natin ito? Dahil hindi mo tayo makaupo, tawagin ko po si Ate Ito para sa mensahe ngayon. Salamat, Erica, sa magandang baglid na worship. Meron po ba kayong mga pinagdadaanan problema sa buhay, mabigat na karamdaman, o may hinanakit, o bakit hindi nangyayari yung mga gusto natin sa ating buhay? Ang ganda po yung message ng kanta, I will not be shaken, I will just trust in you. Di ba? Napakagandang panghawakan natin. I will not be shaken. At ako ata nagsishake. Ako yung nagsishake na umaga. Hindi. Panghawakan po natin yun. Dahil ang Diyos natin ay talagang mabuti at hindi niya tayo pababayaan. Salamat ng marami sa pag-lead ng worship. Talagang na-bless ako sa mga awitin natin upang may handa rin nating mga kongregasyon. Alam niyo ba na nandito sa ating kalagitnaan ngayon ang Panginoon? Sabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am. Salamat sa katotohanan yon. So we are in holy ground. Sabi natin, we are in holy ground. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang pribileyo po muli na tumayo sa inyong harapan, mangaral. The last time ata ay first quarter po ako nagsalita dito ay mga dalawa-tatlo ay hindi po ako nakapagsalita dahil sa mga commitment. Hindi natin namamalayan po na November, next week November na. Wow, parang kailan lang. O ilang araw na lang bago Pasko. Wow, ilang araw na lang bago magpasko. Hindi ako nagkakamali, mga 58 days po yan bago pa. Naghahanda na ba tayo sa ating pagbili ng ating mga ireregalo? Lalanin niyo ako, yung mga Shopee, tawag ito, yung Lazada. Siyempre, talaga naman pinaghahandaan po natin mga yan. Bilang isang mga manggagawa, mga sumasahod ng 15 and 30 days, siyempre mayroon tayo pong fixed income. Paano po natin babalansin yan kung may budget tayo? Pag napasobra ang bili natin, minsan, di ba? Gusto ko ito eh. Tapos, kakain sa labas. Napapasobra po tayo sa ating mga expenses. Pati na rin po ang paggamit natin sa ating mga gadget. Siyempre, pagka tayo ay bumibili palagi ng load, siya nga pala, sa tawag ito, darating na summer, maghanda-handa po kayo, kaya yung mga budget po natin ay kailangan natin ipunin dahil tayo po ay may out of town na tawag ito, na retreat, family retreat. Ayan. Ngayon po lang inimamindset ko na kayo para pag-ipon po kayo, yung marireceive nyo, dapat pag-ipunan nyo yan para pagdating po ng panahon na magbibigay na po tayo para sa ating church. Andun tayo at medyo maayos-ayos yan. Nai-commercial ko na yung ating
bahagi po ng ating pang-araw-araw na buhay, siyempre, yung pagtitipid din ng kuryente. Kung minsan, ngayon, tandaan po natin, may mga nangyayari po sa labas ng ating mga hindi na inaasahan, gera sa Israel. Siyempre, ano po yung kasunod nyon? Pagtaas po ng mga commodities dahil sa mga gasolina, hindi natin na mamalayan, yun naman, ba't ganito? Minsan, na out of budget po tayo. Kung hindi natin po ingatan ang ating mga paggamit sa mga sa kuryente, siyempre, sa tubig, minsan napapabayaan natin na alam niyo, mga konting bagay po nagdri-drip po sa ating mga faucet ay malaking halaga po yan. It matters. Pero sa umagang ito po, hindi po natin pag-uusapan ang ating mga expenses or budget. Ang umaga ito pa ay pag-uusapan natin kung paano na tayo mabuhay ng balanse. Na ang topic po natin ngayon umaga ay balanced living, how to live a balanced life. Nasa aklat po ng Ecclesiastes 7:15 to 29. May dalawa pong topic yan. Sino po bang mahilig sa donut? Yan po. Do not be overweight at do not be overweight. Pag nasobran yung pagkain ng donut, magkakaroon po kayo ng ng mataas sa sugar. Lalo na kami mga matatanda. Ako, mahilig po ako sa matamis eh. Kaya yun. Pero basahin po natin ang aklat ng Ecclesiastes. Tumayo po tayong lahat para basahin ang Ecclesiastes 15 hanggang 29. Siguro para pong magkaroon po ng partisipasyon ng bawat isa, basahin ko po yung unang talata and then sumunod po kayo para magpalitan po tayo. Ecclesiastes 5:15 to 29 sa aklat ng sa ang salita ng Diyos version. Sa buhay kong walang saysay, nakita ko ang lahat ng bagay. Ang matuwid ay maagang namamatay sa kabila ng kanilang matuwid na pamumuhay. At ang mga masama sa kabila ng kanilang kasamaan ay nabubuhay ng matagal. At huwag ka rin naman magpakasama o magpakamangmang dahil baka mamatay ka naman ng wala sa oras. Higit na malaki ang magagawa ng karunungan sa isang tao kaysa sa 10 pinuno ng isang bayan. Huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao, baka mismong alipin mo ang maririnig mong nagsasalita laban sa iyo. Sinubukan kong intindihin ang lahat na nangyayari dito sa mundo sa pamamagitan ng aking karunungan. Akala ko'y naiintindihan ko, pero hindi pala. Pero patuloy akong nag-usisa para makamit ko ang karunungan at masagot ang aking mga katanungan at para malaman kung gaano kahangal ang taong gumagawa ng masama at kung gaano kasama ang isipan ng taong gumagawa ng kahangalan. Sinabi ko bilang isang mangangaral, iniisip kong mabuti ang bawat bagay sa paghahanap ng kasagutan sa aking katanungan. Pero hindi ko rin natagpuan ang mga kasagutan, ngunit ito'y ang aking natuklasan. Sa 1,000 lalaki, isa lang ang matuwid. Pero sa 1,000 babae, wala ni isang matuwid.
Maraming pong salamat sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Magsiupo po tayong lahat. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na nandito kami. Panginoon, kung ano man po yung mga pinagdadaanan namin, problema namin, nararamdaman namin sa buhay, tanggalin mo po sa panandalian, Panginoon Diyos, upang mapakinggan namin ang mensaheng parating mo sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong salita na siya nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Nagkakaroon po kami ng pag-asa. Nagbibigay ng kaluguran, Panginoon Diyos, sa inyo. Magsalita ka, O Diyos, sa umagang ito sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus, sa aming Panginoon. Amen. Konting historical background po tungkol sa aklat ng Ecclesiastes. Ito po ay sinulat ni Haring Solomon. Kilala niyo po ba si Haring Solomon? Siya po ay anak ni David at saka si Bathsheba. Kilala niyo si Bathsheba? Siya po yung nagte-take a bath na makita ni David. Yan po yung pagkakasal. Nagkaroon po sila ng anak pero namatay po yun dahil nga mali po yung ginawa na. Pero nagkaroon po sila ng pangalawa lang. Ito na po si Haring Solomon. Sa edad na 20 po, 22, siya po ay naihalal na hari. Kaya po ang ginawa ni Haring Solomon, dahil sa kanyang murang edad, humingi po siya ng gabay at karunungan sa Panginoon. At tinanong siya ng Panginoon, ano pang gusto mong hilingin? Sabi niya, anong po ang hiningi niya ay karunungan. Dito po namangha ang Panginoon sa kanya, wisdom, para i-lead ang kanyang bayan sa kanyang murang edad. Aba, kung ako nga nabi naman, gusto kong, paano mo ililid? Bata ka pa, walang karanasan. Ililid mo na isang bayan, maraming mga konti. Ibinigay po ng Panginoon ang karunungan. At hindi lang yun, ibinigay, dahil sabi niya, total, karunungan ang hiningi mo sa akin, dahil namangha ang Panginoon, ibigay ko na rin ang kayamanan sa iyo. Kaya napakayaman po ng Haring David. Sa Haring Solomon. Bakit po ba tinawag siyang Haring Solomon? Hindi naman po siya nagsusolo, di ba? Dami nga niyang asawa eh. Solomon. Hindi, joke lang po yun. Alam niyo po ba si Haring Solomon ay meron pong 700 na asawa? Sa yan naman, 700. Wow! Paano kaya kung talagang masyadong maligsito sa Haring Solomon? Hindi lang po yun. Mayroon pa siyang 300 na sidekick, kabit. O yan. Anong tawag ko? Concubine sa English. Kaya dito nagalit ang Panginoon sa kanya dahil sa yaman niya, dami ng kanyang asawa. Siyempre po yung mga napangasawa, mga naging asawa ni Haring Solomon ay mga iba-iba pong religion. May mga mga anak ng hari. Siyempre kung ano yung relihiyon niya, sumusunod na lang siya. Pero nung una po, ang Haring Solomon ay talagang obedient sa ating Panginoon. Kaya po siya ang nagalit ang Panginoon sa kanya. Siya rin po, 40 years po siyang naging hari sa Israel. Although nagalit talaga ang Panginoon sa kanya, kaya sa edad na 60, namatay na rin po ang Haring Solomon. Kung alam niyo po yung mga famous na verses po sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Si Haring Solomon po yun. Sa Proverbs 22:6, train a child the way he should go, and when he grows up, he will not depart from. Si Haring Solomon po yun, ang nagsumulot po. At saka yung Ecclesiastes, Proverbs, Songs of Solomon. Basahin niyo po yan. Ang Ecclesiastes po ay nahahati sa 4 na bahagi. Yan po. Solomon's personal experience, mababasa po natin yan sa chapter 1 hanggang 2 hanggang 26. Itong pangalawa, Solomon's general observation, chapter 3 hanggang 5 hanggang 20. At ang pangatlo ay Solomon's practical counsel from chapter 6 hanggang 8 to 17.
at Solomon's final conclusion sa chapter 9 hanggang 12. Dito po tayo magbubulay-bulay sa Solomon's Practical Counsel. Nandito po napapaloob ang Solomon's Practical Counsel sa Ecclesiastes 15 to 29. How to live a balanced life. Do not be over-righteous. Makita po natin sa verse 16. Sa Tagalog po, sa English, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Huwag mong ituring ang iyong sarili sa sobrang matuwid at marunong, dahil kung gagawin mo yan, sinisira mo lang ang iyong sarili. Ang Bible meaning po ng righteous, the quality of being right in the eyes of God, including character, nature, conscience, and yung attitude. Conduct, yan po yung ating actions. Command, yan po yung word. Based upon God's standard, ang pamantayan po ng Panginoon. Nasusulat po yan sa Isaiah 33:22. Ano pong definition ni Webster po ng righteous? According to Miriam, acting in accordance with divine moral law, free from guilt or in sin. Yan po. Ano po ang sinasabi ni Haring Solomon sa mga sobrang matuwid at marunong? Sinisira mo lang ang iyong sarili sa sarili niyang karanasan ay nakita niya at naranasan. Ito po mababasa natin sa verse 7:15. Sinabi po ng Haring Solomon, sa buhay kong walang saysay, walang kahulugan po daw, nakita ko ang lahat ng bagay. Ang matuwid ay maagang namamatay sa kanilang matuwid na pamumuhay. Napakahirap po palang maging matuwid, no? Maagang namamatay. Gusto niya na po mamatay, magpakatuwid. Nako po. Pero ito po ay kanyang pangsariling observation po ng Haring Solomon. At talagang ikinento po niya. Marami tayong naririnig at napapakinggan na mga kwento na bakit namamatay kagad na ganito. Napakabait naman ito. Matulungin pa nga. Di ba may mga experience tayo dyan, mga nakatulong sa atin, namamatay kagad. Kaya minsan naman, nabibigyan natin ng kahulugan. Namatay ang tao yan dahil ayaw na ng Diyos. Mapulyot pa ang isipan, umapasama ito sa mga... Ito po yung ginagawa po din natin ng dahilan, mga namamatay na maaga. Meron tayong sariling haka-haka. Yun nga ang bayaw ko na si Noel, kung kilala niyo si Noel, talagang at age 56 po, namatay po siya. Nakita po naman namin kung gaano yung bayaw ko na yan. Pero nung makita po namin nagtra-transform na po siya, nagbabagong buhay, kinuhanan na siya ng Panginoon. Napakaaga po, 46, 46 years old. Salamat tayo sa Panginoon, nandito tayo sa mga edad na ganito. May tandaan po natin, tayo po gawin natin ng lahat para tayo talagang malugod natin ang Panginoon dahil anytime di po natin alam Talagang ang buhay maikli. Tulad ng kwento ng mga Pariseo, siyempre, itong mga Pariseo ito, ang lagi nilang hinuhuli ang Panginoon. Kasi alam niyo po ba ang Pariseo? Ang tawag ko po sa mga Pariseo ay, para sa iyo, ikaw tama. Para sa iyo, ikaw ang tama. Kaya nga tinawag silang para sa iyo. Dahil sila lang ang upright, sila lang yung marunong. Dahil sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sila lang ang marunong. Kaya nga hinuhuli na nila ang Panginoong Hesus. Isang Sabat, sabi niya ganun. Kasi nga, nakita niya, kumakain yung kanyang mga disipulo ng dahil gutom na sila. Tapos mamaya, Panginoon, tama po ba yan? Kumakain sa araw ng Sabat o ano po ang napakasimpleng practical na ginawa ng Panginoon? Sinabi sa kanila. Ito po. Kung mayroon kang alagang tupa na hulog sa kanal, ano ang gagawin mo? Aantayin mo bang lumagpas ng Sabat bago mo? Ay, baka patay na yung tupa na inaalagaan mo. Hindi ba?
Practical po yan. Kung nangangailangan ng tulong, gusto mong tulungan ng isang tao, ma-hospital lang Sunday, hindi ako pwedeng lumabas dito sa aking tahanan, magbigay ng effort para ikaw madala sa hospital. Simple po yung mga practical na bagay po na dapat natin gawin. Ganun lang po kasimple ang pagkasagot sa kanya ng Panginoon. Sa ating buhay, may mga dapat pagpasyahan tayo na practical. Hindi laging nakabase sa aklat o instruction o guide natin na noong sinulat po yun, akma po sa panahon na yun at sitwasyon noon. Pero hindi pwede sa panahon natin ngayon. Kaya lang kung minsan na pinagigiitan natin na yung pwede noon hanggang ngayon pwede pa rin. Alam niyo po ba sa mission po hindi na po pwede yung ginagawa natin pag-mission noon at pag-mission ngayon dahil nag-iiba na po, nag-i-evolve na noon. Pagpipilitan mo po yun, ano po kalalabasan ng iyong mission? Consumption. Hindi ba? Kasi problema ka eh. Hindi paano ka makapag-evangelize, paano ka makapag-share kung yung dati mong ginagawa ay lumang paraan. Ganun lang po yan. Tulad po ng sinasabi ng talata, masyado kasi tayo minsan righteous eh. Ecclesiastes 3:18, ito pong basahin natin sa verse. Yan po. Huwag kang pasobra sa mga bagay na yon. Dapat balanse lang dahil ang taong may takot sa Diyos ay hindi nagpapasobra sa anumang bagay. Hindi po nagpapasobra sa anumang bagay. Pag may takot ka po sa Diyos, tandaan natin, tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Minsan po tayo ay masama. Di ba? Pagka pinapautang mo, pag mangungutang na nga, maungutang ulit. Pag hindi mo na pinangutang, masama ka na. Ang dami na sinasabi sa'yo, pinagchichismisan mo siya nga, ay, ang taong yan, tumaas lang ang kabuhayan eh, para ng sino, di ba? Bisa ang bigat po sa kanyon. Eh, ikaw din naman eh, akala mo, lagi kang Pasko ang buhay mo, hindi po. Kahit man tayo ay lahat tayo may mga pinagdadaanan, kaya lang minsan hindi mo na pagbigyan, ay naku, ang dami nang nasasabi na ito. Ano na po ang gagawin mo? Minsan may inis ka na rin. Naku po, sabi na tayo, ito, kinautang mo na, ngayon, nakakapagsabi ka na hindi maganda sa taong yan. Yan, marunong lang yan sa akin pagka mayroong kailangan. O, di ba? In our thoughts and in our minds, nakakagawa na rin tayo ng masama, hindi po ba? Gumagawa ka ng mabuti. Yan po ang sinasabi ng talata. Ayun o, sa Ecclesiastes 9. Sinabukan kong intindihin ang lahat na nangyari sa mundo sa pamamagitan ng aking karunungan. Akala ko'y maintindihan ko, pero hindi pala. Hindi ko kaya intindihin ang mga nangyayari dahil sa mahirap talagang maintindihan. At walang nakakaintindi dito. Tandaan natin, ang babala ng pinakamatalinong tao sa mundo na si Haring Solomon, siya man nang nagsabi ang buhay walang saysay, pagmat siya na ang pinakamatalinong tao sa mundo. Lahat ng pinuno sa mundo, ang mga reyna at mga kanyang mga sumasangguni po sa kanya. Dahil nga sa sobrang talino niya, mayaman at makapangyarihan siya. At sinabi niya, sa Ecclesiastes 7:15, sa buhay kong walang saysay, nakita ko lahat ng bagay, ang matuwid, maagang namamatay sa kabila ng kanilang matuwid na pamumuhay. Kaya, paano tayo mabuhay ng balanse? Paano po natin balanse ng ating mga buhay? Meron po dito mga sinasabi, do not be over righteous. Huwag tayong masyadong matuwid. Mayroon tayong prioridad. Dapat po may priority tayo sa ating mga buhay. Alam natin kung ano po ang ating uunahin at dapat natin sundin po yun bilang ama, asawa, anak, o kapitbahay at namamayan upang magkaroon ng matuwid na tinatahak sa buhay. Kahit kailangan po natin balansahin. Mayroon po dapat tayong priority. Minsan tayo nadidifocus kasi tayo eh.
balansahin po natin. Mag-focus po tayo sa ating ginagawa. Sa ating mga ginagawa sa iglesia, sa ating mga trabaho upang maging maayos ko. Kasi kung minsan, sa ating pamilya, sobrahan natin magpagtrabaho. Nakakalimutan na natin ating pamilya. Work, hindi mo alaman. Minsan, pati graduation ng anak mo, ano yung mga nangyayari sa mga buhay nila, birthday, anniversary, nakakalimutan mo. Dahil makapokus ka sa trabaho, balansihin po natin yan. Mayroon tayong layunin, dapat may goal po tayo. Dapat ganitong panahon, ano ka na, dapat in 10 years from now, ano na yung hinanat mo? Saan ka na? Ano na nangyari sa buhay mo? Baka naman iba yung ginugugol mo, masyado kang lagi ka na sa Google. Google ka ng Google, wala ka nang naratating, di ba? Magkaroon po tayo ng goal sa ating buhay. Maingat sa pera, naku, dyan tayo nawawala yan, nawiwindang. Budget. Alam mo, pag overexpense po tayo, syempre, kung hindi mo alam kung paano mo balansahin ngayon dahil may mga na-schedule na payments tayo, hindi natin alam kung ano. Kasi kung sa ating regular na mga sahod lang, may nakaprograma na po yan. Stay para maging balanse po tayo. Nakita nyo? Makipagkaibigan, makipagkilala, matuto, build relationship. Ano po ba yung, hindi naman po pwede na nandun ka lang sa bahay, hindi ka po pwede, kailangan binild po ng Panginoon ng mundo para magkaroon po ng relationship. Kaya nga niya, nung makita niya si Adan na nag-iisa, malungkot ang buhay, di ba? Kaya ginawa niya si Eva. Huwag po tayo maging masyadong introvert. Dapat pag introvert ka, lagi yung pumapasok. Introvert. Pumasok ka sa bahay, makipagkilala ka. Pag extrovert ka, labas ka palagi ng bahay. Para naman mag-build relationship sa iyong mga kapitbahay, sa mga tao, hindi ka, ay, sino ba ito? Sa amin po sa St. Ignatius, after 18 years, naka-breakthrough po kami sa, kasi 18 years po kami nagja-Jericho walk. Panginoon, kailan po kaya kami share ng gospel. Ngayon, kaming tatlo, na nitong actually talagang God's perfect timing, maglalakad kami nung pandemic, kaming tatlo nila noon. Kaya nakakatuwa naman, nakikita nila kami sa, kasi yung anak namin si Ken, siya lang kasama nag-walking dun. Build relationship, make friendship. Ngayon, natutuwa ko sila na kasama. Sana, ganun yung kanina ko, sana yung mga anak namin, nakilala namin ang si Ken. Nakita niyo po yung difference, maging balanse po ang ating, balansin po na, kung nakita po natin kung anong kulang sa ating buhay, punuan po natin yan. Kasi doon po natin may papakilala ang Panginoon eh. Doon po natin siya may introduce. Makita nila kung paano ka mamuhay, paano kayo namumuhay bilang pamilya, paano kayo makisama, yun po. At higit po sa lahat, para po maging balanse talaga ang buhay natin, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, napaka-effective po yan. Mag-aral po kayo ng salita ng Diyos. Make a daily devotion. Talagang, kasi yun ang salita ng Panginoon, ay ang Diyos na nagsasalita sa atin. Tinuturuan tayo kung ano dapat natin gawin, kung paano tayo kumilos. Hindi nga po ba alam na ang salita ng Diyos ay ang Diyos na nagsasalita sa atin? Nandiyan po sa John 1:1 yan. Mararamdaman nyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nakita nyo? Hindi nyo nararamdaman na ang Diyos pala ay nagsasalita na sa atin. Ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo. Kaso kung minsan tayo ay pinagdidiinan natin ang gusto natin. Hindi natin po, my will, Panginoon. Hindi po, not your wills, Lord God. Hindi po pa, ganun tayo. At hindi lang po sa natatapos sa pagbabasa ng salita. Dapat po yung binabasa natin ay mag-transform po. Makita po nila sa atin ng salita. Ay, nagbago na ito. Sabi na, dati hindi ba ganyan yung taong yan? Hindi ba? Sabi,
Iba na ngayon. Magkakaroon po ng transformation sa atin. Makikita nila ang pagbabago natin sa pamagitan po nag-aaral natin. O, higit sa lahat, ano pong dapat? Bakit po nagkakasakit ang tao? Dahil po hindi naalagaan ang sarili, nagkakasakit. Sabi po dito, alagaan ang sarili, take care of yourself. Ay, pag nasobra mo namang puyat-puyat, hanggang alauna, nandiyan, nag-gaming ka, pagdating sa umaga, lulugo-lugo ko na papasok at sa trabaho, sakit ang ulo ko. Alam mo ba ngayon, ang babata na po na ngayon ng mga na hospital, minsan nagkakaroon ng kidney problem. Ano po, sobra po sa kain ng mga maalat. Balansehin po natin lahat yan. Take care of yourself, mag-exercise po tayo, mag-swimming kung may swimming pool, maglakad. Kami po araw-araw naglalakad. Talagang napakahalaga po yun. Sabi nga ni Nona, dati yung sapatos ko masikip sa akin ngayon, maluwag na. Paano ka naglalakad ka na ngayon? Hindi mo na naramdaman. Makikita niyo po yung benefit. Ang dati kang nahihirapan ang dali mong mapagod ngayon pag pinagpapawisan ka. Medyo okay ka na. Kaya Jason, tuloy mo lang pagbibisikleta. Daanan mo lang yan. Huwag mong damdamin. At higit sa lahat, ano po yun? Nakikipag-usap ka palagi sa Panginoon. Pray. Manalangin ka palagi. Hindi lang po yung mananalangin tayo pag may nararamdaman tayo. Nananalangin po tayo kung mayroon tayong kailangan. Mananalangin tayo kung magtitake tayo ng examination, may evaluation. Maganda sana ang aking rating. Hindi. Ang Panginoon po, alam na po niya ang mangyayari sa atin. Hindi pa po natin pinapanalangin yan. Pero nalulugod po ang Panginoon. Pag nakikipag-usap tayo sa Kanya. Yan po yung tinatawag na personal relationship. Hindi lang po ba? Kasi kung minsan ang ginagawa natin sa Panginoon, pahingi noon, pahingi noon, pahingi noon. Lagi na lang hingi ng hingi noon. Yun ang tawag natin sa ating Panginoon. Pag may kailangan, pahingi po noon, pahingi po noon. Pagka nabigay na, simple na ang buhay. Doon ka na, balik ka na naman sa dati mong gawi. Maging constant po, balansehin po natin ang buhay. Andyan po. Tandaan natin, ang lahat ng ginagawa nating sobra ay nakakasama sa atin. Lahat naman ng ginagawa nating kulang, hindi rin maganda. Mahalaga na may takot tayo sa Diyos sa ating pamumuhay dahil ito ang katuwiran at nagbabalanse sa ating buhay. Sinabi po ito ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes 7:18. Huwag kang pasobra sa mga bagay na iyon. Dapat balanse lang dahil ang taong may takot sa Diyos ay hindi nagpapasobra sa anumang bagay. Salamat sa mga sa katotohanan ito upang makatulong na balansehin natin ang ating buhay. Ngayon, dadako na po tayo sa pangalawang punto. How to live a balanced life? Do not be over-righteous, una. Pangalawa po, do not be over wicked. Do not be over wicked and do not be fool. Why die before your time? At huwag ka rin naman magpakasama at magpakamangmang dahil sa baka mamatay ka naman nang wala sa oras. Ano po ba ang ibig sabihin ng wicked? Sa Miriam, morally very bad. Wicked, talagang masama. Bible definition po ng Old Testament to, the state of being wicked or mental disregard for justice, righteousness, truth, honor, virtue, evil thoughts, and life depravity, sinfulness, and criminality. Yan po yung wicked, talagang napakasama. Kasamaan po yan. Alam mo po kung isang bagay na pinagplaplanuhan mo, minsan out of curiosity may nakuha tayo. Pero, hindi mo nang tawad yan, madali lang naman yan. Pero yung talagang pinagplaplanuhan mo na nung dapat ganito,
nanakawin ko ito, malaking halaga. Yan po yan, pagka-over-wicked na po yan eh. Talagang, kasi pinagplanuhan mo na. Pinag-isipan mo na anong gagawin mo. Alam niyo po ba ngayon, maraming kabataan sa lipunan natin namamatay dahil sa na-involved sa sakuna o sa nakawan, pagtutulak ng droga, at pag nahuli, kadalasan ang sagot nila ay, hindi po namin alam eh. Isinama lang kami. At sa mga enkwentro ng mga alagad na batas, nanlaban ang kadalasan po ng mga rason kung bakit namamatay ito dahil nagaw daw yung baril. Yun po yung mga, yun pong katwiran. Ito po ang karaniwan laman ng balita na napapangkinggan natin sa araw-araw ng buhay natin. Ang malaking drug dealer na nakakulong sa patuloy na kanyang, ay nagpapatuloy ang kanyang gawin. Biro mo talagang, ikaw ba pag nahuli ka na, dapat titigil ka na. Pero hindi, patuloy ka. Mayaman ka eh. Mayroon kang mga resources, may pera ka. Nakakapagnegosyo ka kahit nasa loob ka ng kulungan. Yan po yung talagang over-wicked na. Ang nakakalungkot lang po dito, minsan ating mga kababayan, minsan talagang mga foreigner, dito po nagpupunta, hindi po nababalitaan yun. May mga Chinese, Korean, mga Afrikano, mga galing sa Europe, America. Talaga naman sa itong bansa natin ay talagang heaven para sa kanila, sa mga masasamang elemento. Sa panahon ngayon, usong-uso pang scam. Di ba? Naku, mag-ingat-ingat po kayo dyan sa scam. Sa hangad nyo pong kumita, umunlad ka agad ng buhay. Minsan, magtaka kayo, mag-isip-isip po kayo. Kaya kung minsan, too good to be too big, 1,000 mo magiging 2,000 o 5,000. Ba? Daig pa ang bangko. Ikaw naman, hindi ka kumusarap. Hindi lang po yun. Alam niyo sa amin organization, meron kami isang kanyan, talaga naman matanda na. Pero pakakasalan daw siya. Naku, sabi ko, in-advisean ko po siya, ano mo ba? Ngayon pa, sabi ko nga, may bubusang buhay mo sa inyo, ganito. Naku, talaga naman, napakagaling po kasi magbola itong mga konto. Pakakasalan daw siya. Kaya pagkikita daw siya sa lugar na ito, sa Canada. Ay, naku, hanggang sa, wala, hindi dumating. Pakakasalan daw siya at magbibigay ng tulong, ganyan, at magpapatayo daw ng bahay. Wala po. Wala din nangyari. Talagang frustrated ng aming kasama. Nakakalungkot yung ba? Yan po yung kasamaan ng ating mundo. Manlilin lang ng ibang papa ang pinaghirapan na ba? Usually po, mga kinukuhan po niyan, mga retired teacher, yung mga pension. Kaya po, wag po kayong mag-click-click ng mga link. Kasi yan na po ngayon ang ginagawa. Wala tayong magawa. Kahit ang ating gobyerno ay pinaparegister. Hanggang ngayon, dumarating pa rin yung mga kanyan. Mag-iingat po tayo. Maging mapanuri po tayo sa mga itong pinapasukan. Mahirap po ang buhay. Tandaan niyo po yan. Ngayon po, ano may nangyayari po ng giyera sa Israel at saka sa Gaza. Minsan, nakakalungkot po, no? Yung prayer meeting po namin ng isang gabi, doon sa village po namin, ng doktor, nakukuha siya, naawa siya yung mga victims ng war. Yung mga bata, makikita mo yung mga sabog-sabog na yung mga, sabi mo, nakakalungkot nga naman. Ano po ba yun? Ano ba ang dahilan ng mga ganyan? Dahil sa wickedness po ng tao, ang kanilang sarili ang iniisip nila. Pero pag-aralan din po natin, bakit po nangyayari, bakit po yung ganon? Kasi po yan, may mga malalim na ugat po yan na hindi natin alam. Bakit itong mga nagkakaroon ng karahasan? Para po lalo natin maintindihan ang mga pangyaring ganito, magsaliksik po tayo. Pag-aralan po natin. Hindi lang po natin pag-aralan, ipag-pray po natin ang mga bansang ito. Tulad ng ginawa ni Haring Solomon. Sa Ecclesiastes 7:25 and 27, sabi niya, pero patuloy akong nag-aaral at nag-uusisa
para makamit ko ang karunungan at masagot ang aking katanungan. At para malaman ko kung gaano kahangal ang taong gumagawa ng masama at kung gaano kasama ang isipan ng taong gumagawa ng kahalangan. Sa 27 sinabi niya, sinabi ko bilang isang mangaral, iniisip kong mabuti ang bawat bagay sa paghahanap ko ng kasagutan sa aking mga katanungan. Pero hindi ko pa rin natagpuan ang mga kasagutan. Totoo po yan, may mga katanungan po sa buhay na walang kasagutan. Ang Panginoon lang po ang nakakalam yan. Tayo po, mayroon po tayong limitasyon. Dahil ang Panginoon po ay may layunin po sa atin ng bawat. Balansin po natin ang ating pamumuhay sa mundong ating kinalalagyan. Huwag masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili o huwag isiping sobrang matuwid po tayo. Minsan marami tayo pong masyado po tayong marunong. Marami tayong alam mga verses sa Bible. Minsan po nagtuturo tayo para bang yun bang salita ng Diyos nagsalita sa iyo. Hindi ka kung minsan makakapagturo na wala sa iyo ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, masyado po tayo magmarunong. Minsan nag-aakusa tayo, magnanakaw yun, yung daki-laki ng minakaw. Tandaan po, tignan po muna natin ang sarili natin bago tayo maghusga. Tayo po lahat magnanakaw eh. Sinabi ng Panginoon yan. Sa tithes and offering na lang, nagta-tithes ba tayo ng tama? Sa ating mga kinita, ano pong sinasabi ng Panginoon? 10% po ng ating kinikita ay binabalik natin sa Kanya. Nakapagpuan po natin. Kuan po natin. Tingnan po natin ang sarili natin. Pero ang kagandahan po niyan, ang Diyos ay mapagpatawad. Pag alam niyo po nagkasala kayo, hingin niyo na kagad ng tawad para mabalanse po natin ang ating buhay. 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just and will forgive us our sin. Napakabuti po ang ating Panginoon. Ibalanse po natin ang ating buhay. Huwag naman natin tayong maging masama. Huwag naman natin pag iso ay nagkamali, talagang minsan ay, yan kasi, kung makapagpuna ka, kala mo, ikaw na matuwid. Tignan natin ang sarili natin. Diyan po pumapatak yung ating pangalawang pan. Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyo. Paano po kung matutulungan na isang nagkamali? Paano natin maitutuwid? Kung hindi, sama-sama na ng tingin natin sa kanya. Sama nito, para bang ikaw ba hindi masama? Tingnan po natin muna ating sarili bago tayo pumunta. Salamat po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Mahalaga po na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin na magkaroon po ng Bible study dahil dyan po natin nakikita yung kung paano natin itama yung ating mga pagkakamali, ang ating mga pag-uugali. Napaka-importante po yan. Dahil yan po ang bumabalanse ng ating buhay. At siyempre, nagkakaroon tayo ng pagpapakumbaba, humility. Kung may intindihan natin bakit nangyayari itong ganito sa buhay ng ating kapatid o ating mga kapitbahay o ating mga workforce, minsan may papasok sa ating trabaho, talaga namang ang problema niya sa bahay, dala niya sa opisina. Talagang pasan ko ang daigdig. Tingnan po natin kung paano natin siya magagabayan, maalalahan. At dito po, kaya binabalanse ko po yung oras kasi malapit na tayo. Ayaw ko po lumagpas na isang oras eh. Kailangan natin i-balance yung oras natin sa magtan. Maging balanse po tayo sa lahat. Ito po ang conclusion. Nandyan na rin po sa talata natin. Basahin ko po. Sa Ecclesiastes 7:29. Nakita rin po ng Haring Solomon ito mula sa 7:29. Higit sa lahat, ito ang nalalaman ko.
ginawa ng Diyos ang tao sa matuwid. Pero nag-isip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Sana po alalahanin po natin yan at nagsalita ang Panginoon sa inyo sa umagang ito. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe. Nawa Panginoon Diyos ay isabuhay po namin ang gustong yung sinabi niyo sa amin sa umagang ito, Panginoon Diyos. Hindi lang namin napakinggan, kundi isabuhay po namin upang aming mga buhay maging balanse po, Panginoon Diyos. Tularan namin kayo. Kayo ang Diyos na naghalimbawa kung paano mabuhay dito sa mundo. Nawa Panginoon Diyos, maging katulad niyo kami, we will be just Christ-like. Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nagmamahalan, Panginoon Diyos. May pakita namin ang pagmamahal at pag-ibig na natanggap namin mula sa inyo. At mas lalo pang maraming makakakilala sa inyo, Panginoon Diyos. We pray this in Jesus' name. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe sa atin ngayong umaga. Tunay nga po na if we have Jesus, we have everything that we need. Sapat yung biyaya niya para sa atin sa araw-araw. And naroon din, hindi mo mawala yung kanyang pagtutuwid at pagpapatawad sa atin sa mga panahong tayo ay nagkakamali. Ngayon po, dadako po tayo sa ating offering. Iikot po ni na Grace and Sheena yung ating offering. Windows. Magsitayin po tayong lahat. Awitin po natin ang doxology. Magsiupo po tayo lahat. Tawagin po si Joanna para sa ating announcements. Yan, meron po tayo ilang mga announcements ngayong umagang ito. Pagkatapos po ng ating worship service, meron po tayong Youth Designers Meet-up ngayong 1 p.m. to 3 p.m. po at meron pong lunch na isa-serve para po doon. So lahat po ng designer ng youth at mga interesadong maging designer ay iniyayahan po namin na sumama dito po sa aming meet-up mamaya. So after service po ay sabay-sabay tayong kakain sa kampo tayo mag-meeting. This coming November 1 po, Wednesday, wala muna po tayong face-to-face prayer time dito sa Doña Carmen, pero sinasuggest po ng ating prayer coordinator na magkaroon po tayo ng at-home prayer time at ipapadala pa rin naman po ang mga prayer items sa ating group chat. So abangan na lang po natin ang mga yon at ipanalangin po natin ang bawat isa.
Next week po, dito sa Doña Carmen, 9:30 a.m. pa rin ang ating worship service. Ang ating worship leader ay si Papa. At ang preacher naman po ay si Kuya MJ Dayan sa Psalm 127, 1-2, The Labor That Fails. Tama ba? Okay. Tapos po, sa November 18, so a few Saturdays after pa po, magkakaroon po tayo ng Day of Prayer or Morning of Prayer dito po sa Doña Carmen from pwede po balik muna. From 7 o'clock hanggang 11 o'clock a.m. Magkakaroon po ng breakfast din na ihahanda para sa araw na yun. So inaanyayahan po ang lahat na makadalo dito sa Day of Prayer natin sa November 18. Tapos sa hapon naman po, pagdating ng 1:30 hanggang 3:30 p.m. ay magkakaroon po ng DC Kids Sunday School Introduction and Invitation dito po sa Lord of Life. So, ang call time po ng volunteers and teachers ay 10:30 a.m. So, baka pwede na kayo mag-day of prayer. So, dire-diretso na lang kayo sa hapon. Sabi rin po ni Ate Chichi, magkakaroon din po ng short devotional at I think may konting salo-salo yata bago magsimula ang gawain na yun. At lahat po ng interesado pa rin na mag-volunteer o kaya naman ay maging teacher ay inaanyayahan pa rin po nila na sumali dito sa gawain na to. So, hindi pa naman po tayo nahuhuli. Pwede pa rin tayo join sa ating Sunday School activity. Lapitan lang po natin si Papa o kaya naman ay si Tita Nona, pati po si Ate Chichi kung tayo ay interesado na sumali sa ating Sunday School ministry. Ayan po, ina-anunsyo na po natin to ng ilang linggo, pero sa November 27 po ay magkakaroon tayo ng Adcock Sports Fest sa Marikina Sports Center. At meron po tayong ilang mga games and activities para sa araw na to, tulad ng basketball, volleyball, badminton, darts, chess, Scrabble, Bible quiz, pati rin po general info quiz. So kung gusto niyo po na sumali sa mga activity na to or sa mga games na to, pwede po tayo lumapit kay Kuya Rico Naik o kaya kay Kuya MJ Dayan para po mailista namin kayo at ma-inform namin kayo kung ano pa yung mga kailangan ihanda para po sa ating sports fest. Sige po, tawagin ko muna si Kuya MJ para sa iba pang anunsyo. Meron pa ko. Yan, sige. So, nabanggit kanina ni Elder Ton about sa ating upcoming family retreat. No? So, next year na yun. So, nakakatuwa dahil napakabuti ng Panginoon. Sa paano niya hinahanda yung ating simbahan sa ganitong klase ng gawain. No? So, yan. So, magkakaroon po tayo ng family retreat sa susunod na taon. No? So, mapapakita po ko sa inyo, ito po ay sa CCT. No? 10 years ago po ito. No? So, nanggaling na po ang Lord of Life doon. And sa muli po pagkakataon ay talagang ma-visit din po natin muli ang CCT at ilawas doon ang ating family retreat. Kaya sa susunod po na mga slides, makikita po natin dito yung ilang mga facilities na meron ng CCT Tagaytay. So may basketball court, mini playground, sige go. Tapos air-conditioned room with toilets and showers. Ang may capacity sa 4 to 6 nakatao. Then may swimming pool. Dati wala po ng swimming pool. Actually, pinag-pray, ewan kung asama sa ano kasi maganda nga yung dagat. Tapos parang walang swimming pool. Yata yung nag-iingat. Pero ngayon, by God's grace, provide na sila. And actually, yung pool na to is for baptismal purposes. Pero pwede rin naman siyang gamitin for family na pwede mag-swimming pool. Ito yung dining area. And then, ito po. Siyempre, sabi ko sa paghahandaan na natin by God's grace din. So, gagawa po tayo ng, anyway, basahin ko muna. Okay. So, rate per person po, advance ako. So, rate po natin from 0 to 4 years old po, free of charge po siya. No? Then, 5 to 7 years old na 950. And then, yung 8 years and above ay 1,900. No? Wala na po siyang senior citizen discount dahil non-VAT po siya. No? So, ito na po yung pinaka-max natin. Actually, naka-discount na po tayo dyan eh. No? Ito. Kaya, so inclusion po, yun, sabi ko nga sa'yo, may room accommodation, toilet, meals, function hall for 100 person, free use of amenities, swimming pool, basketball, volleyball, soccer, and carpooling. So, wala na. Ayan. So, ito po, ina-encourage ko po ang bawat isa.
No? Walang imposible kay Lord kung pag talagang desire natin na gawin ito sa sama-sama. No? Hindi lang tayo mag-enjoy doon, enjoy yung lugar. No? Kundi talagang magkaroon ng fellowship ang bawat isa, no? Sa atin. So, yan pa. Ipon goal for Lord of Life retreat. No? So, fees, that's 950, 5 to 7. Then, kung gagawin po natin siya ng 5 minutes from now, 5 months, no? So, 5 months. So, yun, ito po, sa mga bata po, no? So, kung 950 yun, hahatiin ko siya sa 5 buwan. So, that will be 190 pesos per month. Nagkakaroon tayo ng idea, parang sarap talaga ituloy ito, no? Ano naman tuloy naman talaga, di ba? Okay. So, sa one day naman po, 8 years old and above, November 1 to March 31, that is 5 months, so 1 divided by 5, that's 380 per month. Kasama na senior dito po. Apo. So, yan, ipadala. May next slide pa ba? Wala na. So, ayun, ina-encourage ko po ang lahat, no? Na tayo ay makadalo sa ganitong activities na meron ng ating simbahan. Talagang nagagala kami na makasama po tayong lahat. So, by God's grace talaga, magagawa po natin. Thank you. Thank you. Sama batasan. Ayan, maraming salamat Kuya MJ. Sa kalendaryo ko po ay walang nakatanong birthdays this week. Next week po mayroon. Pero meron po magsa-celebrate ng kanilang anniversary. Si Tito Bong at saka si Tita Jenny Tumanan po ay magkakaroon ng wedding anniversary this coming October 30. So, pwede po lang silang batiin sa messenger para batiin sila ng happy anniversary this October 30. Meron po tayong ilang first-time visitors dito po sa Lord of Life. So, dala po ni Letner, pati ni King, ang kanilang mga kaibigan. Tatawagin ko po si Michael Cabrera, si Ronel Bravo, at saka si Lawrence Bernales. Hello, welcome po sa Lord of Life. So, mamaya po ay magbatian po tayong lahat bago po tayo umalis. Tumayo po tayo. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin bago natin tanggapin ang basbas ng Diyos mula sa Kanyang salita. Manalangin po tayo. Ama, marami pong salamat sa inyong paalala na left to our own, hindi namin matatagpuan o malalaman ang tunay na karunungan. Ngunit sapagkat bago na kaming mga nilalang dahil kay Kristo, salamat dahil nagpakahayag ka at ipinakita mo sa amin kung ano at sino ang tunay na karunungan. Ikaw po ang mag-ingat sa aming puso at bantayan ito para hindi kami dumepende sa aming sariling katwiran. At ganoon din naman, bantayan mo kami sa panganib na dala pa rin ng banta ng aming lumang pagkatao. Ingatan mo kami, ingatan mo ang aming pag-iisip. Tulungan mo kami na lumapit, humingi sa iyo, katulad ng sinasabi sa salita mo, na pwede naming hingin, hanapin, pwede kaming kumatok at humingi ng karunungan mula sa iyo sa panahon na kinakailangan namin ito. Sabi po sa Santiago, Kapitulo 3, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon
ang kaguluhan, at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi, at hindi nagkukunwari, namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng tao maibigin sa kapayapaan. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pangunahan. Ayan, bago po tayo magbatihan at maghiwa-hiwalay ngayong umaga, muli tayong pumalakpak at awitan ng ating Panginoon.